Coach Tim Cone as new Gilas head coach mga ka-idol, at rebuilding ng lineup ng Gilas Pilipinas magaganap na dahil si Malonzo out na sa lineup mga ka-idol, at sinasabi pang mas pinalakas ang magiging lineup at sinigurado nga yan ni Coach Tim Cone. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Ngayon nga mga ka-idol ay kasado na ang team na maghaharap sa semifinals, at unti-unti na nga nating malalaman kung sino maghaharap sa darating na finals. Ngayong semifinals nga mga ka-idol ay mas magiging matindi ang harapan. Nandyan ang laban ng USA at Germany. Andyan din naman ang harapan ng Serbia at Canada. Kasabay din mga ka-idol ng matinding harapan ng bawat team. Gayun din naman ang napakatinding suportang ipinapakita ng bawat bansa sa kanya-kanyang team mga ka-idol. Katapos man ang quarterfinals mga ka-idol, ngunit sa kabilang banda ito namang Serbia at Germany ay automatic na napasok sa darating na 2024 Paris Olympic. At sila nga ang kakatawan sa spot ng Europe sa Olympics mga ka-idol. At ngayon ng semifinals mga ka-idol ay expect na natin ng mas pinatinding clash between sa mga team na pumasok nga sa semifinals. Nagsimula na rin mga ka-idol ang laban para sa ikalimang pwesto ngayong FIBA World Cup, kung saan sinimulan niya ng Slovenia at Lituva mga ka-idol, o team ng Lithuania, kung saan tinalo nga ng Lithuania mga ka-idol ang Slovenia, na kahit nga nandun pa ang NBA star na si Luka. Natalo nga sila sa score na 184 mga ka-idol. Hindi naman ay tinalo ng Latvia mga ka-idol ang Italy sa score na 87-82. Kung kaya't sa ikalimang pwesto ng FIBA World Cup ay maghaharap at maglalaban nga ang Latvia at Lithuania, na alam naman nating sister country ito mga ka-idol. Para naman sa pinag-uusapan nga ngayon mga ka-idol, hindi natin maintindihan kung ito'y good news nga sa part nitong si Coach Reyes, dahil bago na ang coach ng Gilas Pilipinas, at yan nga ang winning coach ng Barangay Ginebra na si Coach Tim Cone. Ngayon napakalaki nang nabago sa Gilas Pilipinas mula sa head coach, sa manager, assistant manager at assistant coach. Saan itong si Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas Pilipinas ay makakasama din naman ang kanyang mga kasama sa Barangay Ginebra. Yan pa rin ang kanyang assistant coach na si Coach Richard Del Rosario, si Jong Huachico, Josh Reyes na anak ni Coach Reyes at L.A. Tenorio, at assistant manager na si Commissioner Willie Marshall, at team manager na si Alfrances Chua. Marami nga ang natuwa mga ka-idol dahil itong ang star player ng Barangay Ginebra na si L.A. Tenorio na bigyan ng pagkakataon na maging assistant coach sa international games pa mga ka-idol. Ngunit sa pagiging bagong head coach ni Coach Tim Cone, hindi nga maiwasan na may magtanong sa kanya kung bakit nabago nga ang isip niya mga ka-idol, katulad na lamang ni Homer Sison. Nabase nga sa post niya, sabi rito, when asked if would take the Gilas coaching job if it becomes available, ang sabi nga daw ni Coach Tim Cone, if shot goes, I go. Not interested, count me out. Sabi pa ni Homer Sison, now that he has inherited the position, I wonder what detergent will be used to scrub the stench of this verbal somersault. Ang sagot nga ni Coach Tim Cone, Cho told me that he felt I was the best guy for the job. So that's giving me confidence to step up. These guys have been behind me all the way. Of course, Boss RSA or Amon S. Ang and MVP Manuel V. Pangilinan, they've also said really nice things. Nadagdag pa nga ni Coach Tim Cone, you can say no to a lot of people. But I tell you what, you can't say no to RSA. The way he asked, it's too special. Naging banat pa nga ng team manager ng Gilas Pilipinas na si Alfrances Chua. I called Boss RSA and I asked Coach Tim, can coach, alam mo sabi ni RSA, tell him to coach para sa bayan. Gawin niya. Tell him, I said, gawin niya. At sa ngayon nga, hindi lamang head coach ang mababago, tila may malakas na lineup na pinaplano itong si Coach Tim Cone at Alfrances Chua mga ka-idol. Nasabi nga sa isang post, Cone said he plans to build the strongest team possible in the Asiad. Regardless of the players of affiliation, the process is still underway. We are going to take the best available player we can get from whoever is out there. That's the guarantee. Dagdag pa, we are not favoring anybody. In fact, right now, we are pretty much split right down the middle. Sabi pa nga ni Chua, picking players from one group is a thing of the past, at it's now a collective effort from both business magnates, Ramon S. Ang at Manny V. Pangilinan, to build a team for Gilas. Dati yun kung sinong humawak, may boss, MVP, they are the partners. Ang maganda dito yung dalawang big boss na kasuporta. Kahit sinong player na available, makukuha namin. At para sa pagpili nga ng mga players, sabi ni Coach Tim Cone, we're gonna be focused on the ball movement. We're going to make sure the ball moves. That's going to be real crucial for us. And we're going to be very defensive oriented. I think that's going to be our edge in the Asian Games. We're not going to try outscore a team like Japan, which score a lot in the World Cup, but it's team we're building.
we're really looking for guys who are two-way players. That they can do some damage on the offense but can also be great defenders. Yan ngay malalaman natin kung sino-sino mga players ang tinutukoy ni Coach Tim Cone. Habol pa nga ni Coach Tim Cone, you can't win if you don't bring your best players. Sa nakaraang lineup na inilabas nga mga ka-idol ng SBP at ng Gilas Pilipinas, tila may mga malaking pagbabago na magaganap. Katulad na lamang ni Jamie Malonzo na sinabi nga ni Coach Tim Cone na opisyal na hindi makakasama sa lineup ng Gilas Pilipinas. Sabi nga niya rito, looks like he will beg off from the Asian Games. He still has a lot of soreness. Kung saan hindi nga nakapaglaro din itong si Jamie Malonzo nung nanalo tayo sa kontra China mga ka-idol. Isa din sana sa inaasahan itong si Brandon Ganilas Ruser mga ka-idol para sa darating na Asian Games. Ngunit kinunperma nga na hindi siya makakasama. Sabi nga ni Coach Tim Cone, unfortunately, it's not going to be available. Versatile big man Brandon Ganilas Ruser is definitely out of the national team as his fractured leg has yet to fully heal 4 months after going down with the injury of the 32nd Southeast Asian Games. Wala man ang dalawang malalaking player natin na si Jamie Malonzo at Brandon Ganilas Ruser na nasa lineup nga. Ngunit tila sigurado na makakapaglaro itong si Justin Brownlee na kinumpirma nga ito ni Coach Tim Cone. Sabi nga niya, I spoke to him. He's still recovering from the surgery. He will play in the Asian Games. At malamang nga ay nabago na rin ang desisyon ni Justin Brownlee dahil alam niya na itong si Coach Tim Cone na magko-coach at alam niyo naman na si Coach Tim Cone ang coach ng Barangay Ginebra. Kabisado na rin talaga nitong si Justin Brownlee ang coaching style ni Coach Tim Cone at lalong-lalo na ang triangle offense. Nilinaw nga ni Coach Tim Cone na wala pa man ang official lineup ng Gilas Pilipinas. Sinabi nga niya, no UAAP and NCAA players in the team. We are now 8 deep. We don't have a 12 right now. Behind Junmar, Scary, and Japet, I think we are not yet ready to announce the lineup. At ang apat na player na ito ang siguradong makakasama na sa Final 12 mga ka-idol. Pahabol pa ni Coach Tim Cone, hindi man maganda ang pinakita ni Scary Thompson ng FIBA World Cup pero sinabi niya, I have no doubt that Scary is gonna rise to occasion and be the best player in the Asian Games. Dahil nga allowed ang dalawang naturalized players sa Asian Games, ito nga si Angie Kwame mga ka-idol ay kasama na sa lineup. Ngunit hanggang ngayon nga'y questionable pa rin mga ka-idol. Nasabi nga sa ating source, Cone confident Kwame can hurdle obstacle to Asian participation. Angie Kwame should be part of Gilas Pilipinas in the 19th Asian Games once some kinks in his participation are ironed out. Sabi ni Coach Tim Cone, he has an issue with the team in Europe that he's looking to sign with, but we are hoping and thinking that he should be available for the Asian Games. He's definitely part of the Final 12 if he is available. He has something going to Europe. I'm not clear on the whole situation. Panigurado mga ka-idol na mas lalakas ang lineup ng Gilas Pilipinas kung tung si Angie Kwame at Justin Brownlee ay magsasanib puwersa. Sa ngayon ngay tila target ni Coach Tim Cone at buong Gilas na makuha itong si Mikey Williams. Alam naman natin na sa Mikey Williams ay magaling sa 3-point shooting or outside shooting na kailangan nga ng Gilas Pilipinas. Offensively at defensively, all-around player, hindi nga yun maikakaila sa performance na ipinapakita ni Mikey Williams. Sabi nga ni Coach Tim Cone para kay Mikey Williams, he's a game changer. If he's in our team, his ability to score and stretch the defense, he's going to open up things for Justin Brownlee. He's one of the guy we'd like to have, but is still questionable. Bukod kay Mikey Williams, itong si Justin Baltasar na legit shooter din mga ka-idol ay target din ni Coach Tim Cone para mapalakas ang Gilas Pilipinas. Sabi pa nga ni Coach Tim Cone, we have tried to get Baltasar forever and never was available. We tried to get him for the World Cup team. We tried him really hard to get him for the World Cup. He was one of our guys that we really desired, but he is not just available. He has shown us zero interest. Tinatanggihan ni Baltasar ang international offer para sa Pilipinas. Ito namang si Troy Rosario ng Blackwater Bossing. Pinapahiram na nga ng management nila mga ka-idol at sinasabi ngang ready ngang maglaro itong si Troy Rosario muli sa Gilas Pilipinas. Sabi nga ng team owner na si Giselle Ducy ng Blackwater Bossing, he's ready to allow Rosario for any bossing to play in Hangzhou, China if Tim Cone and his coaching staff are interested in tapping their service. Isang malaking challenge nga ito para sa Gilas Pilipinas ang bumuo ng mas malakas na team mga ka-idol dahil ilang weeks na lamang ay magsisimula na ang bakbakan sa Asian Games. Sabi nga ni Alfrancis Chua, it's a big challenge. We got 2 weeks but it's not an excuse. This is a basketball. I told Tim Cone that if I'm gonna tell you to coach volleyball, dun ka matakot. Ngayon nga mga ka-idol ay kabang-abang kung sino-sino nga ba ang magiging bahagi ng sinasabi ni Coach Tim Cone na strongest team na Gilas Pilipinas na sasabak sa Asian Games. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, bukod kay Justin Brownlee, Scary Thompson, Japet Aguilar, Junmar Fajardo, sino pa nga kaya ang kailangang maisama sa lineup ng Gilas Pilipinas para masabi natin na talagang malakas na ang Gilas Pilipinas at ready na
para sa international competition. Lalo pa nga't ang ilang mga star player natin na sana'y inaasahan mga ka-idol ay nagbalik na ng mga B-League at ang iba naman ay injury. Kung ano man yung sagutan, suggestion, question, advice, just comment here mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood. This ain't over.